JP, what is your favorite Kiko moment? Ano to, yung sa nung 2022, nung pumasok si Sir Kiko with yung mga farmers. Sa Pampanga? Sa Pampanga, oo. Sa Pampanga. Nandun ka ba live? Hindi, nasa online, oo. Team bahay. Nakakaiyak yun. Ako nandun live. Yeah. Ay, andun si Sir. Tama, siya nga yun eh. Si Sir nandun. Thank you, Sir, for the clarification. For confirming. Akala ko ako yung tinatanong mo eh. Ano ka ba live? Thank you, Sir. Kala namin double yun eh. Actually, pareho tayo. Pero ako nandun ako ng live. Isa yun sa mga, nung Pampanga? Isa yun sa mga pinuntahan ko as volunteer na videographer. Tapos naalala ko nun, San Kiko, na parang sinabihan na kami ng team mo na merong surprise for you. Na parang nagulat nga kami nung mga friends ko na volunteer na kasama kami sa surprise. Kasama kami sa secret. Volunteers lang naman kami. Kasi kami nga yung mga nasa gilid na mag-video. So parang sinabi, may surprise na may mga farmers na lahat ng mga tinulungan ni San Kiko lalabas. Guys. Parang kami, okay, sige. So dito tayo pupwesto para makukuha na natin. Ganyan. Yung reaction. Parang kami si Senator Kiko. Naiyak. Naiyak din kami ng live. Parang kala mo natulungan din kami na farmer ni Senator Kiko. Kasi yung itsura kasi ni Senator Kiko, alam mo pinipigil niya yung iyak pero hindi na niya napigil. Oo, yung nag-water na yung eyes. Water. Pero yun, grabe yung moment na yun sa Pampanga. Doon ako nakaganon as a 4'11". Tapos nung talaga, ginaganon na ako nung iba na hindi naman ako kilala kasi nga. So hindi mo na nagawa yung trabaho mo as volunteer? Hindi ko na nagawa. I think marami namang naganon. Nakapag-video. Umiyak ka na lang. Umiyak ako, ang lolo. But yun yung favorite Kiko moment. May isa lang po sana akong hihilingin sa'yo. Anything for you, anak. Nay, pwede bang si tatay ang magatid sa akin sa altar? Please. Excuse me, bonjour. Yes, ma'am. Do you know this man? He's a wanted criminal in the Philippines. My loves? Best friend? Kilala nyo si Sed. The OG best friends are back! Sed is the most handsome Filipino in Valletta. What? I cannot hear you! Sed is the most hayop! My love, wag kang masyado maingay! Hey! Tulungan ba kita? May magbabalik! Kayo na ba ulit? Nakakatawa. And they made the stupid mistake of falling in love with their best friend. Again? Sure ka bang kaibigan mo lang ako? Ex-lovers. Kagapangin mo ako, tapos ikikiss mo ako, tapos, ay! Joy ah! A film by JP Haba in cinemas 2025. Ikaw, sir, ano pa yung favorite Kiko moment? Yeah, well, isa sa mga, ako ba yung tinatanong mo yes, na? Sir, ikaw na. Yes, sir. Yes, ikaw na, sir. Kayo na po. Doon sa kampanya na yon, that was one of the, sa palagay ko, the highlights of my campaign experience. No? Kasi nga, di ko inaasahan na dadating sila. No? At kasi ang kwento nga sa akin, sila mismo daw ang nag-offer na taas yung kamay ko. No? So, and they're from Pampanga. No? Sina Tatang Neg. In fact, si Tatang Neg is now 90 years old. And he's still farming. Sa akin kasi, they pretty much capture what's wrong with our country's situation. No? Yung kapos, hirap, gutom, pero sila naman patuloy na nagpapakain sa atin. Pretty much yung mga magsasaka, mangingisda, parang invisible sa lipunan. Diba? Napag-iwanan, hindi kinikilala, diba? Hindi makatarungan. So, it pretty much captured why I was doing or why we were running, no? Why we are in public service. No? It's to hopefully correct yung mga injustices na nangyayari. Yun, so hindi ko na napigil yung aking luha. Ika nga, no, na siyempre kasama na rin yung pagod sa kampanya at yung iba pang, di ba? So yeah, that's one. The other, of course, was yung kasi kung si VP Lenny last minute nagdesisyon para tumakbo ng presidente. Ako last 5 seconds.
Siyempre, yung una niyang desisyon, pagkatapos niyang nagdesisyon tumakbo, sino yung running mate ko? Di ba? So, medyo nahuli yung sa akin. That too, no? Parang nagbaliktad yung mundo ko. Nag-iba ang lahat, mga plano, di ba? So, that one also caught me really off guard in that sense. No? So, the burden and the challenge and knowing yung responsibility na naiatang sa amin. Si Vice President Lenny noon talagang ang pressure sa kanya ay ramdam niya for several taon kasi Vice President na siya. So nung nagdesisyon siya, mabigat, hindi biro, but syempre siya yung pinaka-ulo, di ba? Sa akin nabigla ako na hindi naman ito plano ko. Parang kumbaga papito-pito lang ako doon sa isang kanto sa isang sulok biglang di ba? Ikaw. Naturo. Oo, di ba? Parang nakaladkad, no, di ba? Pero no regrets, of course. We felt that was the right thing to do, regardless, no? At isa ako doon sa mga makulit na talagang taon kinukumbinsi si VP Lenny na tumakbong presidente. So, nung finally nag-decide siya, ang hirap naman sabihin nung hiningi niya yung tulong ko, ang sagot ko, ma'am, kaya niyo na yan, di ba? Parang ugali, di ba? Sabi niya, di ba? May ugali. But may kwento rin dun Kasi 6 months before she decided to run for president, she had actually decided to run for governor. Kasi may election law requirement na you have to be a resident voting and a voter of the province where you are running. And she had to transfer from Naga, voter of Naga, to a voter of the province kasi chartered city ang Naga. Anyway, so lumipat na siya 6 months before the deadline of filing, which was 1 year before elections. Because nga nag-decide na siya. Then we convinced her, tried to convince her. Sabi ko sa kanya, after we met, sabi ko, Ma'am, I hope you reconsider your decision to run for governor and not to run for president because, sabi ko, kailangan ka ng bansa. Ikaw ang pinakamataas na opisyal ng hanay natin. And then, ang sagot niya sa akin noon, sabi niya, sa totoo lang, Sen, yung textan lang ba? Ang happiness ko ay nasa lokal dahil doon nakikita ko kaagad ang resulta. Hindi tulad sa national na masyadong matindi ang politika. Hindi ko pinalampas yun kasi feeling ko baka dahil hindi ko sinagot, sumasangayon ako, no? So, tinext ko siya at sinabi ko, I understand you completely, ma'am. Pero sa totoo lang, sabi ko, in our line of work, kailan natin inuna yung happiness natin? Ang ganda. Diba? 6 months before. Diba? So, 6 months later, in fact, ang sagot niya, anyway, if it's meant to be, it will happen. So, 6 months after April, tinanong niya ako kung pwedeng ako ang maging kandidato niya for Vice President. So, alam ka naman sabihin ko, Ma'am, ang happiness ko nasa... Back to you. Back to you ka, sir. Ayun na nga. So I pretty much painted myself in a corner. But again, no regrets. Ang dagdag pa nun, kasi ang sabi niya, kasi may issue kami, personal family concerns si Sharon. Diba kami? Kasi nga si Senator Soto was also a candidate. So sabi ko, mahirap. Diba? I have to talk to her because si Sharon was, at that time when I was asked by VP Lenny, was in New York. Binisita niya si Frankie. So, iba yung time difference, di pa kami nag-uusap. So, sabi ko, kakausapin ko muna si Sharon, pero mabigat, ma'am, kasi Sharon will be heartbroken. Sabi ko, and ang hirap nung sitwasyon namin. But ma'am, sabi ko, in case, di ba? Just in case, sino ba ang pwede nating kausapin? Ang sabi niya, it's okay. Sabi niya, she completely understands if I beg off because of the personal, diba, the dynamics. But it's too late, sabi niya, and she will just run without a vice president. Just, mahirap naman yun, diba? So, but sa awa ng Diyos, things fell into place. When Sharon found out about it, she and Frankie first prayed before talking to me and before I was able to talk to them. But in the end, sabi niya kay Frankie, whatever your dad decides, we will support. So, so yun, ang pagbalik ko kay Ma'am Lenny at nakausap ko na si Sharon, sabi ko, sige, fight. Laban. Ayun. So yun yung other moment nung I finally announced. Kaya naiyak ako doon pa lang, sa bagay, nung bata pa ako, iyakin na ako. So, talagang naramdaman ko yung responsibilidad, yung bigat, at ang bilis ng mga pangyayari. So, I couldn't help it, no, na naging emotional din ako doon. And syempre, pag naisip mo nga naman yung pag tinignan mo yung problema ng bansa, di ba? Maiiyak ka rin talaga. Totoo.
Tama. But we can't give up, diba? We have to keep fighting. We have to stay strong. Keep the fire burning. Yes. Tama. Tsaka yung lumabas kasi, sir, yung mga farmers, naging totoo sila eh. Kasi pwede namang, bilang mga kunyari, ako cynical na ako sa mga politiko eh. Parang ang dali lang kasi magsabi ng ganito yung ginawa ko, ganyan, may natulong ako dito, yung mga Pero nung pag ini-interview yung mga farmers, okay, sige, may interview sila as someone na very ako, cynical na. Pero nung lumabas talaga yung mga farmers at grabe yung yakap nila sa'yo na parang nagpapasalamat sila na tumakbo ka. Naging totoo yung ay, totoo palang tao tong mga to. Ito yung mga kailangan nating tulungan, ganyan. Kasi nga, yung kultura kasi natin is parang precisely, hindi sila binibigyan ng respeto, di ba? Hindi sila yung importansya, neglected, parang ang invisible. Yun nga sinabi ni Frankie actually when she was 9 years old. She's 24 now. She just turned 24 3 days ago. Sabi niya nung 9 years old siya, we should treat our farmers like our parents because they're the ones who feed us. Diba? Sila ang nagpapakain sa bansa. So, although, bakit parang invisible sila? In fact, pagka champion natin yung cause, may mga reaction and I can understand because of centuries of injustice, oppression, and lack of recognition. Hindi naman ako farmer eh. So, parang di ako makarelate dun sa usapin na kailangan suportahan ng farmer. Hindi. Pero, di ba, sa totoo lang, hindi ka farmer, pero pag wala yung farmer, gutom ka. So, lahat tayo. Totoo. Parang gano'n. But anyway, yeah. That was also, I think, the whole point of why we wanted to make agriculture, farming, and food front and center because hindi siya binibigyan ng importansya talaga ng lipunan. In fact, hanggang ngayon, inaaway ko yung aking mga comms. Pag may mga video footage kami, tapos sabi ko, nasaan yung pangalan ng farmer? Asan yung pangalan ng farmers group? Diba? Kailangan sabihin natin sino yung nakinabang dun sa batas. Bigyan natin ng muka. Dahil kung hindi, sabi ko, tayo na mismo pine-perpetuate natin yung hindi pagbibigay ng recognition sa kanila. Minsan kasi merong isang parang script nakalagay doon at yung farmers ng Nueva Ecija galing sa farmers ng Nueva Vizcaya. Sino yun? Di ba? Anong pangalan nung co-op? Bigay natin yung pangalan. Kung pwede nga ma-interview yung farmer, para alam nung tao, makita yung mukha. Hindi yung parang generic name lang, di ba? Agree. But Walang sorry. sir. Yes, sir. Medyo masyado akong passionate when it comes to these things. Yeah. Yes. Kita naman namin, Okay sir, lang, na sir, hindi acting. Hindi acting. Si Kaki yan si Miel, nag-guest yun dito. Tapos yan Nung din 2022. yan din yung pinag-usapan namin, iyak-iyak pa nga kami habang nasa podcast. Pero I must say, nung sinabi nilang susuportahan kanila kayo. Ang galing ni Kaki. Si Miel ba na naabutan kong nagsalita? Parang hindi ko yata naabutan si Miel magsalita. Pero ang galing ni Kaki, tsaka ang galing ni Miss Sharon magsalita sa mga sa kampanya na parang nakaka-emotional lagi. Well, it was really a uphill, emotional, and of course, the whole campaign, di ba, was cathartic for many, di ba? Kasi may mga hanggang ngayon nga, may lumalapit pa sa akin parang holding back the tears, nagcho-choke, parang naging masyadong invested. About a week ago, may kwento niya anong ginagawa niya. Pinapakita pa yung picture, nandito kami nung ganyan. So it's one of the reasons why I decided, I have to run, di ba? Kasi ang daming tumaya, ang daming naluha, di ba? Ang daming nasaktan, tapos gano'n na lang, di ba? So to show them that we're not done yet. And sa totoo naman ano ba pinaglaban natin, 'di ba? Tapos na ba, 'di ba? Are we anywhere close to what we fought for? And because we still have to fight for what we believe in, then we proceed. We go with this. Tataya tayo and yun. And hopefully it will inspire others. Maano rin na okay. Hindi pa tapos. Ito kumbaga, umpisa na ng second quarter, di ba? Ipanalo na natin dito sa pero siyempre, hanggang matapos yung laro, di ba? Dapat laban lang ng laban. We don't give up. Yes. Tsaka naalala ko nung interview natin nung nag-guest si Kaki nga tsaka si Miel dito. Parang may sinabi si Kaki na hindi totoong walang boses yung mga tao. Marami lang hindi marunong makinig. It's not about not having a voice. It's about the people who aren't listening. No. Oo nga. Naalala ko, sinabi yun Sinabi ni Kaki. Ilang years pa si Kaki, sir, sa pag-aaral? Oh, she's graduating this May. Oh,
sa Lapit na. university. Si Miel ang freshman. So medyo matagal-tagal pa but mabilis lang pala, no? Imagine kakadala lang namin sa kanya dun sa freshman year niya tapos ngayon graduating. Before you know it, sana, di ba? Mag-asawa na at magiging lolo na ako. Yun ang kahilingan ni Senator Kiko. So yung first part, si Senator Kiko nung nasa kampanya. Pero yung mas gusto namin din malaman ay how is Senator Kiko as a tatay? Yes. As a tatay. So, mas tatay memes yung pag-uusapan natin. Mag-share tayo ng mga tatay tayo memes. ng mga tatay memes with Senator Kiko. Dahil, yes, former senator. Malapit na rin ang Father's Day. Malapit ang Father's Day. Nalito tuloy ako. Di ba June pa yun? Oo, June. Huwag niyo po pansinin si JV. Kahit ano siya, senator siya, principal author ng marami ng mga batas, hindi nawawala na isa siyang tatay. So, yun yung gusto naming malaman. Gusto tayo ng mga tatay memes. Actually, wala pa akong maisip. So, bakit hindi tayo mag-start kay Senator Kiko? Well, si Sharon kasi mas she's more of the spoiler. So I'm more of the disciplinarian. I guess because my father was also such a presence, my parents, no? Parehong student leaders yung parents ko, no? Sa UP din, nung kapanahonan nila. Ang father ko, very present, dominant. Minsan nga, overbearing. Maniwala kayo sa hindi. Talagang, nung nililigawan ko pa lang si Sharon, siya, masyadong hands-on. Halos nangengelam na nga. Nung dinala ko sa bahay, pakilala sa kanila. Hirit ba naman ng tatay ko? Ikaw ba, Iha, sigurado ka ba dito sa anak ko? Galing yun. Sabi niya, kasi alam mo to si Kiko, hindi ito marunong sumingil ng mga kliyente niya sa pagiging abogado niya. Puro abonado yan eh. Turuan mo nga, paano maghanap buhay, paano kumita. Puro mga marginalized ang inaan. So, magaling din naman yung sagot ni Sharon. Sabi niya, ang father ko, mayor po. Malapit din sa puso niya yung mga mahihirap. Kaya hindi ho problema po yun sa akin. Ang galing mo. Pasado. Sabi ko sa loob ko, ako nilalaglag nitong tatay ko. And siya yung una kong campaign manager sa politika. Tsaka my mother was a preschool teacher. Before being a preschool teacher, she was a teacher in UP. Yung current UP integrated school na high school, dati UP Prep yun. Alam mo, ang mga estudyante ni Mami, si Vice President Binay, si Henry Gozon ng GMA7, dating Secretary Cabral ng Department of Health, mga estudyante niya lahat yun eh. So, yun, pretty much, parang may propensity ako, genetic predisposition sa mga bata. I was also like that to my kids. No? I would attend their parents-teachers conference. Kasi mahirap pag si Sharon nang mag-attend. Kasi nagkakagulo, di ba, sa eskwela. Mga Sharonians. Baka maboto pa siyang presidente. Si Sharon. Parents-teachers association. So, but, naalala ko rin yung namin. Sabi niya, ikaw naman ang taya ngayon kasi this was with Casey. Marami ka pang kailangan habulin. So I didn't mind attending the PTA, Casey, and then ganun din kay Frankie, Miel, hanggang kay Miguel. Tsaka may kasabihan, di ba, na they will only be as interested in their own schooling if their parents show interest. And research has shown that they're better educated actually when the parents are involved. So andun ako, no? Pretty much lahat ng PTC ako ang nag-a-attend. Of course, Sharon would also attend, no? Pero mas perfect attendance ako, ika nga. Tsaka mahilig ako sa pretend play. Kasi sabi ng child psychologists, play is actually very important for kids. So marami kaping pretend play. Paano ko naturuan halimbawa si Frankie at si Miel na magsalita ng Tagalog na diretso through pretend play. Dinala ko sila sa sari-sari store sa probinsya. Bumaba kami. Binigyan ko sila ng, pambili. Sabi, you say pabili po. Anyway, na-experience na Leon. Pag uwi sa bahay, nag-set up na ako ng makeshift sari-sari store. Cute. Yung mga delata sa pantry, yung mga bottled water, nilagay ko lahat sa isang, tas may bubong pa, tas sila yung tindera, ako yung customer. Siyempre, sabi ko, hindi pwede, we cannot talk in English. Remember, it has to be Tagalog. Sasabihin ko, pabili po, magkano po yung isang
bottled water. Sabi ni Frankie, 44. Ginawa na lang, dinaya nila. So, ganon, di ba? Ano yun? Nag-evolve yun. From sari-sari store, naging karinderya naman. Ako lagi yung customer. Tsaka hindi pa pwedeng, iisa lang yung customer, di ba? So, magpapalit ako ng change ng costume. Oo. Tapos may blackboard pa sila. Tapos may chalk pa na menu for the day. Nagpapalit. Oo. Part of the excitement is sila naman, sino kaya ang magiging customer namin ngayon? So, minsan may balikbayan, di ba? So, kunwari, balubaluktot yung English, yung Tagalog. Pabili nga po ng isang jobang anak, di ba? Artista. Dinadala ko sa Senate. Nagdala ako ng play area sa Senate. Parang one corner of my office, may mga laruan doon. So, and that's also important, sabi nila, para nakaka-identify yung bata. Pag alis mo ng bahay at sinabi mo na sa office ka, hindi abstract sa kanila yung office. Alam nila sa pag-iisip nila. And so they stay connected kahit na malayo. Diba? Kahit wala. Si Miel nga nung dinala ko sa Senate, pag uwi minsan, sabi niya, Dad, remember when you were there in the talking room? Sabi ko, what? Talking room? Yeah, where you're talking. Session hall pala yun. Session hall. Nasa podium. Wala nga naman kami ginawa doon kung hindi mag-usap, magsalita. Usap-usap. So, the talking room. And then, kung may chance, we visit si Sharon sa set ng kanilang pelikula, shooting, so that they stay connected. Importante. So, yun. That's me. Ganda. Ang grade 7 si Frankie, meron siyang paper about parenting. In-interview niya ako about parenting. So, yung last question niya, naalala ko to is there something that you would have done differently as a parent? Grabe, hirap naman yun. Ang lalim naman ang question na yun. Oo, grade 7, di ba? So sabi ko, well, I wish I could have spent more time with you because I was very busy in politics and the Senate. Biglang humirit ba naman si Frankie na, spend more time, Dad. Naku, stalking na yun. Nabansagan pa akong magiging stalker. But yeah, ganon. No? I tried my best to be there. And ang alam ko kasi ganon din ang mangyayari sa mga bata. Ang resulta nun is magkakaroon lang sila ng kumpiyansa sa sarili nila, di ba? They will feel secure. And yung kanilang self-confidence. Yun naman ang kailangan ng ating mga anak para kayanin yung mga pagsubok, di ba? May kumpiyansa sa sarili. Paano nyo in-explain kay Nakaki at Miel at si Casey, malamang alam na niya yun. Pero paano nyo in-explain sa kanya yung pagiging senator at si Miss Sharon yung pagiging artista? Mulat nila doon. Kasi ang hirap nung senator Parang yung artista parang mas gets kasi napapanood sa TV, napapanood sa pelikula. Pero yung senator, parang medyo siya, abstract. Yes, that's true, no? Well, hindi ko masyadong naipaliwanag in a way na may conversation. Pero tiniyak ko na lang na they stay grounded, di ba? Kasi yung trappings of fame and office, di ba? Baka magkaroon ng entitlement, di ba? So, we guarded against that, di ba? At tiniyak namin na hindi dapat ganun. So, through actions more than anything else, we tried to make sure na, yes, senador, yes, celebrity, artista, pero totoong tao rin kami. Di namin dinadala yung pagiging senador at pagiging movie actress sa bahay. Sa bahay, tatay lang kami at nanay. Yes. Parang ganun. So, grounding lang, present, being present in their lives. Hindi yung nagiging dahilan yung masyadong busy. Otherwise, baka magkaroon na resentment. Diba? Alam niyo, pagka-resentful yung bata, titingnan niya yung trabaho ng tatay na in a negative way, diba? Which I tried my best to avoid. That's why I brought them to work, diba? So that they could identify with it. Ang pinakamahirap yung kampanya. Kasi wala ako. Pretty much every day. Aalis ako madaling araw, tulog pa sila, uuwi ako gabi na, or hindi ako uuwi dahil so halos di ko sila makita. Naging sutil si Frankie nung she was 6 years old when I ran for my re-election. Kala niya yun na yung buhay namin. Di ko kasi napaliwanag sa kanya na hanggang May lang ito. Kala niya ganun na yung buhay. Nagbago di ba? Araw-araw wala ako. So nung pinaliwanag ko na, di ba, today is March. After May, this election campaign is
Done. Yeah. Finished. Things will not be like this anymore. I don't have to be campaigning. Nung nalaman niya yun, yung kanyang anxiety, parang tinanggalan siya ng tinik. Kasi nga, kasi akala ko, ganito na buhay natin, napakalungkot naman. Diba? Tapos si Miel naman, 2007, that campaign, she was 3 turning 4. Hindi pa niya naintindihan masyado, pero kwento na, dahil hindi ko siya nakikita, nilagay nung yaya niya yung poster ko doon sa banyo niya. Sa may pinto. So, nandun yung mukha ko. Yun, di ba? First time niya nakita dahil kinapit. Uy! Si Daddy. Kakagaling lang niya sa shower. So, ito kwento nung nanay, nung yaya. No? Paglabas daw niya, nakita niya ako. Tumakbo siya doon sa poster as hinalikan niya. Hindi pa nagpupunas dahil galing shower. So, nabasa. Sabi daw niya, kasi kinuha na yung tuwalya. Ay! Nabasa si Daddy. Tapos pinunas daw niya. Anyway, yun yung mga storya at kwento ng pagiging father pero politiko. Siyempre, hindi kami makarelate sa... Multitasker. Pero, nung sinabi ni Kaki na stalking na yun kapag more time pa with her, parang ibig sabihin nun, sobra-sobra na yung binibigay yung quality time. Oo. I guess, na siguro, akala mo hindi pa enough. For me, kasi nga, alam ko na sobrang busy. But I made it a point na kahit 15 minutes lang ako nakasama sila bago matulog. Hindi ko palalampasin yun. Or kahit na 20 minutes lang bago ako umalis for work, kasama ko sila. So parang, di ba, it may seem to be a short time, but I guess for them, that's enough, di ba? Better than nothing. Kasi ang mindset ko noon, pag hindi ko sila binigyan ng 20 minutes ngayon, bukas ko na sila makikita. And then, ang policy ko sa Senate noon, hindi pwedeng 3 gabi sunod-sunod, hindi ako nagdi-dinner sa bahay. Oo, sa bahay. So pwedeng 2 kasi nga sa mga meeting, pero yung pangatlong dapat time management, binabalanse, ina-adjust ko. And then kung kaya kong umuwi for lunch, kahit na yun lang ang magiging oras na makikita ko sila sa araw na yun, uuwi ako. Lovely. Tsaka mabuti na lang noon, hindi pa ganun katindi yung traffic, di ba? That was about 15 years ago, no? I guess it's really just making sure that every moment counts, na hindi mo papalampasin. Sabi nga nila, if you want something done, you give it to a busy person. Kasi titiyakin niya yung oras na yun ay hindi sasayangin, di ba? Pupunuin niya kasi marami siyang gawain. Curious ako ngayon gagraduate na si Kaki at na siya, hindi na siya estudyante at mapupunta na sa real world. Although syempre real world. Ano yung mga conversations nyo na advisor na pwede rin maging advice sa mga listeners and viewers natin? Karamihan kasi sa nakikinig dito, mga Gen Z and young millennials. Medyo kaedaran ni Casey. Medyo kaedaran pala namin. Kami pala yung kaedad ni Casey. Medyo kaedaran ni Kaki. Ano yung napapag-usapan nyo about life? The real world. Pero unang-una, syempre, purpose. Di ba? Kasi napakahalaga. Ano bang saysay mo? Di ba? What is your reason for being? What is your purpose in life? Mabigat isipin. Pero naalala ko yung interview ni Bill Gates. Ito kinwento lang ng kuya ko sa akin. Sabi ni Bill Gates in one interview. Yung tanong kasi is, what does it take to achieve world-class success? So ang sabi ni Bill Gates, whatever you're passionate about at the ages 13 to 17. Kasi sabi niya, 13 to 17, passion niya was computer programming. So napaisip ako kasi sabi ng kuya ko sa akin, 13 to 17. Yung 16, 17, nasa student council na ako sa Lasal noon eh. Yeah, sa 3rd year high school and 4th year I was active. Yes. So student leader na ako noon. So yun, naintindihan ko, di ba? Sabi ko, pero nung 13, 14, 15, sabi ko sa kuya ko, ang passion ko bumibili ako ng vinyl records. Ay, taray. A teenager? As a musician. 13, 14, 15. Vinyl records na may mga 45s pa noon eh. Single yung tawag doon. May flip side pa yun, di ba? Oras, di ba? Makikinig ako. Tapos mahilig ako makinig sa radyo. So much so na naging Name That Tune champion ako nung freshman year ko sa college. Meron kaming contest sa UP Diliman. Yung aming block ang nanalong Name That Tune champion. Kasi saulado ko yung tunog, di ba? Sabi ko, hindi ko alam. Ano kinalaman nun? Sa kuya ko nagsabi, di ba napangasawa mo pinakasikat na recording artist sa Pilipinas? Yung pala yun. May advantage. Tama pala si Bill Gates.
So that's what I my kids, di ba? What are you passionate about? And hindi namin sila dinidiktahan. Kung ano yung nasa puso nila, kung ano yung palagay nilang passion nila, yun na i-pursue nila. So I don't tell Frankie, you should be a politician or be a lawyer or go into acting. Nasa sa kanila yun. Si Miel, naalala ko, nung meron pang Kidzania dito sa Pilipinas, meron doon kasi Supreme Court of Kidzania. So magro-role-playing sila. Merong judge, may attorney, defense, prosecution. Si Miel, pumunta doon at talagang, di ba, naging active. Sabi ko, mukhang may chance to, magiging abogado. So, in-interview ko siya, tinanong ko after, so why did you like the Supreme Court of Kidzania? Sabi niya, because I like reading the scripts. As an artista pala. Hindi pala abogado. Maybe my advice is sa Gen Z, follow. What are you passionate about? And in terms of being able to address the generation gap, kahit na mayroong pagkakaiba, always with respect. Naalala ko nung inaaway ko yung tatay ko, nag-aaway kami kasi aktivista ako sa UP noon, panahon ng diktador. Tapos siya naman, syempre, he was just concerned about my well-being kasi hindi biro yung pagiging aktivista na dinadampot tapos na-salvage na. So I could have been hardline. Kasi I wanted to dorm sa UP. Kasi umuwi kami sa Antipolo. Layo nga. Araw-araw. Umuwi ako, Antipolo. Sabi ko, Dad, pwede ba ako mag-dorm? Panahon ng aktivista noon, di ba? Martial law. Sabi niya, mag-aktivista ka na hanggang sa gusto mo, pero araw-araw ka uuwi. Diba? I could have been hardline, magrebelde. Yes. Diba? Sabi na mali, di ba? Nilalabanan ko ang prinsipyo ito, etc. Di ba? Pero inintindi ko na lang kasi give and take dapat. Always with respect. Pero ito yung naging namin, trade-off. Pag may mga meeting ako ng gabi, sabihin ko, Dad, paano yan? May meeting ako, gagabihin ako. Kailangan ko ng sasakyan. Sige, gamitin mo na yun. Diba? So, sometimes you have to compromise and you have to meet halfway. But it works out well. Sabi nga, honor thy father and thy mother. So, yun ang ko sa Gen Z. Kung meron kayong hindi pagkakaunawa sa mga magulang, unang-una nangyayari yan. Pangalawa, idaan natin sa mahinahon at may respeto. Huwag mawawala ang respeto kahit na hindi tayo sumasang-ayon. Tama. Take note on it. Communication is the key. Hindi social media is the key. Post agad sa social media. May question ako, sir. Ito naman hindi na about memes. Kasi parang 2 weeks ago or 3 weeks ago, ang gines naman namin si Sen Bam. So, bilang kayo ang Kiko Bam, charing kayo Kiko. Gusto lang namin malaman kasi nga si Senator Bam, ang pinupush niya ay trabaho. Education. Tapos after education, parang sure na merong trabaho para sa lahat. Kayo sir, ano yung may naisusulong nyo as senator? Yes, actually, yung aming advocacy ni Senator Bam, nagko-complement. Sa amin kasi, it's really very basic food. Diba? Affordable food, pababain ang presyo ng pagkain, food security. Sabi nga nung iba, paano naman wala kaming trabaho, diba? So kahit na mapababa ang presyo ng bilihin, wala naman kaming pambili. So kailangan mo ng trabaho. But at the same time, may trabaho nga kami, ang taas naman ng presyo ng pagkain, diba? Hirap din, diba? So it somehow complements kay Bam on the one hand is jobs, and sa atin, and we've been advocating this since 2010, food security and how to bring down food prices. Because sa totoo lang, artificial yung masyado yung mataas na presyo ng pagkain natin sa bansa. And we were able to bring down food prices actually during my watch. You manage rice, you bring down rice prices, and nationwide inflation will be managed better. Kasi nga, up to 40% of inflation actually is rice inflation. So you bring that down. And we did it. Noong 2014, when President Aquino asked me to rejoin government, si Noynoy, ang taas ng presyo ng pagkain noon. Medyo nagka-problema tayo sa rice supply natin. So he asked me to rejoin government. And immediately, we worked to put together interventions that will address high food prices, rice prices in particular. Kasi Senate Committee on Agriculture chairman na ako ng 3 taon before I became Food Security Secretary. So naintindihan ko yung problema ng pagkain.
Nakita natin nasaan yung gaps. And within 1 year, yung mga interventions namin, hinabol namin yung mga hoarder, sinampahan namin ng kaso, nirevoke namin yung mga permit to import nila, we blacklisted them. We confiscated about half a billion pesos worth of smuggled, diverted rice. We filed cases against NFA officials in 6 regions. Region 3, Region 4, Region 5, Region 6, Region 9, and NCR. Because of corruption. And then, yes, kasi kasabot nila yung mga trader. And then, hindi tayo pumayag sa overpriced na bigas na pumapasok sa atin from Thailand and Vietnam. We rejected yung mataas na presyo. And 4 times that we rejected it in a 1.5 period, 4 times tinanggap nila na magbaba ng presyo. And totaling, we were able to save 7 billion pesos. Yun yung tongpats. Wow! Diba? Oo, sa loob ng isang taon at kalahati. By the end of 1 year, rice inflation went down from 15% to 0.8% kasi nilalabas na nila yung bigas, natakot yung mga hoarder kasi kukumpiskahin talaga namin di ba? So napilitan silang ilabas, otherwise hoarding, profiteering, confiscated. Pag nilabas mo yung ganung karaming bigas, babagsak ang presyo. Plus pag bumibili ka ng mababa kasi nire-reject mo yung mataas na presyo, ang senyales bababa ang presyo ng point. And by September of 2015, a month after bumagsak na ang presyo ng bigas at 0.8%, it was the lowest inflation nationwide in 20 years. Kasi pagka mataas ang presyo ng bigas, sumusunod na ang kape, cooking oil, bawang, sibuyas, lahat ng ibang mga basic commodities na pagkain sumasabayan, asukal, asin, tataas lahat Pero pag binagsak mo yung presyo ng bigas, babagsak din ang presyo ng inflation. Lowest inflation in 20 years was September 2015. It can be done. Wow. But you need good governance. You think it can be done again, sir? Oo. In fairness to Secretary Kiko, kasi nag-meeting kami ng 1 oras at kalahati, about a month. Nilista niya lahat. I gave him advice how to bring down rice prices because I did it. In fact, after that year, in some areas, bumagsak ng hanggang 3 piso kada 1 kilo ng bigas. Laking bagay yun. Rice sufficient areas. So, inano ko sa kanya and he's been implementing it. Pero sabi ko rin sa kanya, watch your back. Kasi yung mga cartel na yan, hindi naman pwedeng mag-exist yan kung hindi kasabot ang nasa gobyerno rin. Di ba? Down the line. Nagre-raid na sila. In fact, the other day, nabasa ko sa dyaryo, meron silang kinumpiska na toneladang frozen mackerel. So, pagka ganun, tuloy-tuloy, magdadalawang isip na itong mga nag-hoard kasi sila ang kumikita ng malaki dyan. May announcement nga nun na-expose Sabi ng Philippine Ports Authority, 4 na buwan na yung bigas nandito sa aming mga warehouse, sa pier. Hindi nilalabas. Pag nilabas mo kasi, law of supply and demand, bababa ang presyo. Pag inunti-unti mo, edi mananatiling mataas ang presyo, ang laki ng kita mo. At 15% ang taripa, down from 35%. Kaya binaba yung taripa ng 15 para maengganyo na magpasok ng bigas para maibenta, para may supply. Ang ginagawa nila, nakinabang na sila dun sa mababang tarifa pero hindi nila nilalabas. Ang tawag dun, sugapa. Yes. Marami. Marami pong ganyan. At pag ganyan ang katapat mo, they will not go away quietly. That's why you really have to have nerves of steel. Di ba? To go up against them. And we did that. Yun nga lang, yung mga reforms na institute natin, binaliktad nung susunod na administrasyon. In fact, the opposite ang ginawa. Yung dating gawi. Buti nga kung dati. Mas garapal pa. Mas masakal pa. Kasi ang nangyari nung inimbestigahan, yung kalokohan doon, panahon na ni Duterte yun. Pinaimbestigahan ng isang undersecretary, yung NFA. Ayun, sa awa ng Diyos, yung nag-imbestiga ang tiranggal. Diba? Ganun ang nangyari noon. Grabe po yung corruption talaga sa sector na yan. Tsaka sana ito yung mga ganitong topic na dapat nagagawa ng solusyon kasi ang dami nilang mga pinagtutuunan ng pansin na dapat sana hindi. So, ang sa akin, kaya bang gawin? Example na si Senator Risa, napasara yung pogo. Yes. Nakumbinse ang Malacanang na kailangan isara ang pogo dahil sa laganap na kurakot, corruption, kawalang hiyaan, pambabastos sa ating mga batas, di ba? Pati PNP, pati mga mayor, pati mga opisyal, di ba? So therefore, a Senate investigation with eventually the support of the executive department, pag nagtulungan,
kayang pababain ang presyo ng pagkain. Kung kayang arestuhin si Alice Go, kayang arestuhin itong inflation. Kailangan lang seryoso at talagang hindi drawing. Tinanong sa akin, what do you intend to do in the first 100 days assuming you win? Knock on wood, di ba? Sabi ko, we will file a resolution to investigate bakit mataas ang presyo ng pagkain. Pero hindi itong drawing lang na investigasyon. Talagang we will have to go hammer and tongs, ika nga. And we know who they are. We know the system and how it doesn't work because we confronted it before, di ba? And filed the necessary charges. Pero yun nga, hindi na sustain kasi nung pinalitan na yung mga tao natin, back to the old ways. Sana, sir. We're rooting for you. At sa mga viewers natin, listeners yan. Kasi ang balak namin, sir, i-guess namin, actually, ginas na namin earlier this year, I think, si Chel Jokno, ganyan. Yun nga, si Senator Bam. Tas ikaw ngayon, Sen Kiko. So, sana makabalik kayo ni Sen Bam. Sabay na kayo ni Sen Bam para... Pero yung kay Sen Bam, ginawa namin, nagbigay muna siya ng iba't ibang advice. Tungkol sa pag-ibig, ganyan. Oy, pwede ko rin gawin yun, ha? Sa pagbabalik niya ni Sen Bam, sir. Pagbabalik niya, sir, tungkol sa pag-ibig. 29 years na kami ni Sharon kasal pagdating ng April next year. Oh, di ba? 29 years. Labanan kayo ni Sen Bam. Pero ako very simple lang aking advice sa mga Gen Z na gusto magtagal ang kanilang samahan, di ba? Sa amin ni Sharon, ang secret namin simple lang. Ginagawa niya yung gusto niya at ginagawa ko yung gusto niya. Oh, di ba? Walang komplikasyon. Para happy. Para happy. Walang away. Akala mo, di ba? Ginagawa niyo gusto. Di ba? Simple lang. Ganda. Thank you, sir. Thank you, sir. Balik po kayo ni Sen Bam next year. Tapos gawin natin yung magbigay ko ng advice as Mr. Cupido. Charing. Magbigay ko ng advice sa mga, may questions kasi usually yung mga, namin, viewers and listeners. Pipili kami ng mga questions from them. Tapos habang pinag-uusapan natin yung pag-ibig, tungkol sa pera, tungkol sa career, tungkol sa pag-aaral nila, napapag-usapan nila namin kung paano kayo as a statesman, as a senator, as a tatay, or ba kayo ganyan. So, yun. Mas nakikilala namin kayo. Thank you, sir! Thank you, sir. Salamat sa oras. Direct2Net and JP. At sa lahat ng mga participants. Yes! Ang dami natin, sir. Happy holidays. Oo nga, Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. At Merry Christmas at matagumpay na bagong taon para sa atin. Yes, for everyone. Thank you. Kayo makikita para sa mga sa yung mga IG. Sa YouTube channel, Kiko Pangilinan. Sa IG, Kiko Pangilinan din. Facebook, Kiko Pangilinan. So, nagla-live streaming kami pag umiikot kami sa iba't ibang parte ng bansa sa pre-campaign events, activities. And naglalabas kami ng mga YouTube shorts, TikTok din, no? Kiko Pangilinan. Nasa TikTok na rin. Yes. Meron akong isang 5.7 million. Tinaas ko lang yung kilay ko eh. Sabi ko, ibang klase ito. Wala naman akong binitiw na salita. Kilay. Ito pala ibig sabihin ng kilay is life. Thank you, sir. Salamat po. Direct2Net, JP, at sa inyong lahat. Maraming salamat. Ayan. So, sa mga bransyan, baka... Lovely. Yes. Tsaka hindi natin na-welcome yung mga VVIPs natin. Nasa 50K tayo dito kanina. Yes. Thanks, guys. Ayan. So, sa mga bransyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please like and subscribe yung channel namin. Kung nanonood kayo ngayon sa YouTube, baka hindi ka pa nag-subscribe. Over 25,000 subscribers na kami. Nag-start lang kami ng April ba or May. So, maraming salamat, guys. Release new episode every Monday and Thursday, 8 p.m. Tapos sinatry namin Jumoy ng 8 p.m. at makigulo sa inyo, makichat. Salamat sa nagbibigay ng mga gifts tuwing premiere. Pero even kahit na hindi premiere, pwede kayo magbigay ng gift. Maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads kasi may mga nagko-comment doon at nag-message na hindi talaga sila nag-skip ng ads kahit yung ibang ads namin 4 minutes. Charing. Tapos balik na kami sa Spotify. So lumalabas yung mga episodes namin doon 3 days or 4 days later. Every Monday and Thursday din yun, 8 p.m. Yes. Follow us on Instagram at AW
Kipi Stuffs with an S. Sa TikTok, at Ang Walang Kwentang Podcast. Ako, at Tonetta Daone. But also, please follow at Project 8 Projects para sa mga updates, sa mga projects ng Project 8. So, sa December 25, uninvited, an entry to the 2024 50th Metro Manila Film Festival, starring Vilma Santos, Nadine Lustren Agamula, and directed by Dan Villegas. And come 2025, our first theatrical release as a lead producer ay, nape-pressure ka na ba, JP? Sino to? Starring Marvin Agustin and Jolina Magdangal, directed by JP Habak of Taytay from Titanic and Avatar. Ito, ginawa na niya. Very romantic comedy. So, maraming salamat sa mga nag-share ng teaser. I think, ngayon, hindi namin nabilang na. Pero I think... Nasa 5 million na, feeling ko. Hindi, more than pa. Ah, talaga? Feeling ko nasa 10 million. Sa iba't ibang platform kasi, no? Iba't ibang mga nag-share. Yun, maraming salamat, guys. Partly shot in Malta, pero yung full trailer and full press ko namin at mga mall shows, at nagsabi na rin si JP na sasama siya sa mga mall show. Marvin, Jolina, Juan Carlos, and Loisa. Tatry namin magpunta rin Cebu, ng Davao, ganyan. Sa next year na yan, guys. Tsaka congrats sa mga ka-eme na naging talent sa set. Si Charmaine, tsaka si Miko. Oo, nagpa-raffle kami ng mga VVIP na gustong pumunta sa set ng XX Lover. So, finally, natuloy na. So, ayun, nandun sila. Abangan nyo sila doon. Yung teaser launch. Oo, nandun din sila. So, Passers-by without lines. Without lines. Grocery passers-by. Oo. In the next episode sa January and February, ilalabas na namin yung aming vlog sa Malta with Marvin and Jolina. Nasa kami yan, Ferris wheel, nasa rooftop. Ganun lang naman yung mga locations namin. So, thank you sa mga ka-eme. Thank you, VVIPs, for thank you, guys. always supporting Ang Walang Kwentang Podcast. At salamat sa pag-support sa amin. Kahit na ang tagal namin hindi nakapag-release ng episode dahil nga kami naghanap buhay. Ang dami pa rin nanood ng mga re-uploaded episodes. Totoo. Kasi nga hindi lang kami podcaster, director din po kami. Yes. Nakakalimutan yung director kami. Ayan. Thank you, guys. Thank you, guys. Maraming salamat. Bye. Bye-bye.